bigyan tayo ng lakas araw-araw. Nakikita niyo ba yan? Sabi niya, dapat kahit wala yan, alam na natin, diba? Peace and by this, parang pag si pastor ay nagbibigay ng message dito, maintindihan natin. Wala akong nagdadaanan sa kabila kasi nararamdaman ko pag may nagbubulong-bulong din ako. Please silence your cellphone, mga kapatid. Parang hindi tutulog. Si pastor naman, nakatingin sa atin. Macau weather forecast, 25 to 30 degrees. Ito, mainit. Maraming nagkakasakit. Palaging may sinisipon din ng uwa. Katulad ko ngayon, parang medyo sa lalamunan. Flowers for the Lord for April. Dito na. May na, no? Sa May, si Sister Cora and Sister Abelina. Happy anniversary. Happy birthday pala. Sa Mito, Mike Diyos Sarati, kahapon. Hanggang ngayon nandun pa sila. May extension yun. May 15, Sister Olga Flores, nasa Pilipinas. May 23, Sister Elsie Ontala, nasa Pilipinas din. May 25, Sister Claire Ripolo. May 27, Pastor Dave, ang minamahal natin na pastor. Malapit na. Ang mga regalo yun. 28, Sister Libby Indong, nasa Pilipinas din siya. Portugal sila kasi. 29, Sister Lani Pasaporte, susunod kasi Third letter rin po, pasaporte. siya. Oh, ayun na. Wedding anniversary, May 15. Ang mahal na pastor natin, kalapit na. May 15 years. Pastor Jim. Sister Olga. Ang fourth communities natin, First Sunday group. Sila Sister Mina, Sister Joycey, Sis Magnolia, Brother Max, Sister Cora, Sister Fabi, Sister Gilma, Sister Abelina, at Sister Pilino. Salamat sa mga nagbibigay ng mga pagkain at palaging nabubusog tayo pagkatapos ng worship service natin. Ang women's ministry natin, 3:30 p.m. Pagkatapos ng yung mga kababayan mamayang hapon, yung patuloy tayo sa ministry. Pero ang Bible study natin 2 linggo is medyo pahinga. Pero sa susunod, wala nang ligtas. Ayaw sermon, i-record dyan yung walang mga kapatiran natin na hindi nakatindi, pwede pumunta kay Pastor pagdating at salamat at ibibigay ko na sa Pastor natin. Magandang umaga sa inyo na. Maraming salamat sa Corbion. Okay. Siya po ang ating MC this morning. Sa susunod na mag-MC sa atin. Pagkatapos si Sister Bion, sino may susunod na mag-MC? Si Sister Tonet. Speaking of Sister Tonet, nandun pa po sila sa Hatsa. Birthday po ng kanyang anak.
Kahapon, hanggang bukas pa ata sila ron eh. Pero kahapon nandun kami. At ang dami palang tao sa Haksa, no? Kapag ganito na May 1, tapos May 2, talagang ang hirap din sumakay ng bus. Ano po? Kaya sabi naman nila, hahabol daw sila ngayon. Ano po? So hindi ko lang alam kung makakahabol po sila. Alright? So anyway, ngayon po ay first Sunday ng month of May. Salamat sa Panginoon, nandito po tayong lahat ano po, para dakilain natin ang Panginoon this morning at sambahin po natin po siya. Ano po. At ngayon po ay meron tayong Facebook account sa ating church. Meron tayong mga pictures, di pa kayo added as a friend. Para po dyan, paki-add po ninyo para may ano natin may add po namin guys sa friends list. Ano po. At nandiyan po yung ating mga pictures, ilang mga profiles. Speaking of May 1, nag-activities po tayo. Ano po. Nung May 1, Labor Day. Ano po. Sino mga nakasama? Makita yun naman sa mga pictures. Ano po. So, nag-hiking na naman sila. Talagang napagod sila ng gusto. Ano po. Pero worth it naman ang kanilang pag-enjoy at pag-holiday. Instead na mag-stay sila sa kanilang mga dormitory o sa kanilang mga inlalagyan, ano, mas binuti nila na sumama at nakapag-exercise din naman po. Alright, mukhang konti tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Siguro nandun sila sa Venetian. Ano po, namamasyal. Kasi sa Venetian, merong laban ni Manny Pacquiao ngayon. Meron silang pay-per-view. No po. Mamaya, laban ni Manny Pacquiao at ni Mayweather. Wala akong mag-open ng Facebook. Wala ha. Ayoko makarinig ng balita. Pastor, tapos na yung laban. Mapupur natin ang aking excitement. Ano po, kaya switch off niyo muna yung Wi-Fi, yung inyong 3G. Pero bagong lahat, mag-worship muna tayo sa Panginoon. Ano po? Amen? Kaya pagkatapos po ng ating worship service, magnanananghalian muna tayo dito sa ating church. Maraming salamat po sa nag-prepare ng ating food committee sa first week. Ano po, at talagang pinaghanda nila, pinaglutuan po nila tayo ng napakasarap. Ano po, at pagkatapos yan, pupunta tayo ng bahay, manonood po tayo, at pag-pray natin na hindi muna matapos at mahabol natin yung pinaka-first bow. Ano po, naalala ko si Brother Jeff pag ganito, nandito siya palagi. Nararamdaman ko na. At lagi mo walang hindi siya nasa bahay. Ano po, sana pagpunta ko ng Macau, sana hindi naka-on yung TV. Baka inon niya lang agad. So kaya pupunta tayo roon, manonood po tayo ng laban ni Pacquiao, pero ngayon po yung kanyang laban. Hindi pa muna siya talaga aakyat dahil may mga iba mga boxing fan na mga boxer na may paglaban siya yung pinaka-main event. Pero sa Pilipinas, may mga commercial sa Pilipinas, may mga pay-per-view live, kaya napapanood nila yan in advance. Magte-text sila sa inyo kung nandun sila sa pay-per-view, nanonood, ano po, sila una makakuha ng balita kaya walang mag-open ng Facebook, mamahali ang ating excitement. Ano po. Speaking of Manny Pacquiao, pag-pray po natin po siya na manalo ngayong araw nito, pagkalubon po siya ng lakas ng Panginoon. Kasi alam niyo po, itong ating kababayan na ito na talagang napaka-great boxer, ito po yung fight of the millennium. Ano po, lahat ng buong mundo, buong bansa, ano po, nakabandera ang bansa natin. At sana manalo po siya. Siya po yung God's representative. Kita niyo yung mga interview na palagi niyo glorify si God. Itong laban nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. At dahil po sa kanya, ay mag-glorify si God. Katulad nung ginagawa ni God sa Bible times na si God ang nagbibigay ng katagumpayan sa lahat ng mga laban ng mga Israelites sa kanyang mga kalaban at mag-glorify sa Panginoon si God sa kanyang pangalan para po dyan. Kaya mamaya pag-pray po natin at manalo po siya. Alright? This morning ay pag-aaralan po natin. Ngayon po ay May 3. Ano po? First Sunday ng month of May. Pag-aaralan po natin ang series na about unity. Yan po ang ating papag-aralan for 5 Sundays. Merong 5 Sundays sa month of May. Pag-aralan po natin ang unity, pagkakaisa. Pag sinabing unity, ito po yung pagkakaisa, syempre. Ano po? Pero hindi po tayo lalayo sa buhay po ng simbahan.
Pag-aralan natin ang buhay ng church, pag-aralan natin kung ano yung mga dapat na kinalalagay ng bawat isang mga miyembro, pag-aralan natin ang pagkakaisa ng isang simbahan. At dyan po natin iikot ang ating pag-aralan. At this morning, pag-aralan po natin ang topic na wanted laborers. Alam po ninyo, ang Diyos, kailangan niya po ng manggagawa. God wants us to enjoy the relationship of oneness. Gusto ng Panginoon na ang kanyang iglesia mayroong pagkakaisa. Pag sinabing unity o pagkakaisa, katulad po yan ng isang apoy. Diba? Iisang apoy, pero anong compose ng isang apoy? Anong kulay na mayroong apoy? Meron po siyang kulay na kulay red, kulay blue, kulay yellow, at kulay orange. Pero yung isang apoy, di po ba? Katulad ng pagkakaisa tulad ng isang itlog. Hindi po ba? Ang itlog composed of shell, kinocompose po siya ng puti na material. Hindi po ba? Pagkatapos ano pa isa? Yung yellow. Yung tatlong po yan, hindi pa pwedeng paghiwalayin. Iisang itlog na composed of shell, yolk, tsaka yung white. Without one, it is not complete. Mga kapatid? Ganon din ang simbahan. Listen to me. Ganon din ang church. The church must be in one. One goal, one mission, one feeling, one ministry, and one body. Yan ang simbahan, yan ang iglesia. Ang sabi nga, bakit sila tulad ng, ang simbahan katulad daw ng isang katawan? Kasi ang church is an organism. Hindi po siya mismo body, Ibig sabihin ng organism, buhay. Katulad ng isang bacteria. One church, one goal, one mission, one feeling, one ministry, and one body. Meron nga tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya yan po yung ating pag-aralan. And this first Sunday, we're going to talk about wanted laborers. Wanted laborers. Babasahin po natin yan the book of Matthew, chapter 9. Kung meron kayong mga Bible, pakibuksan po niyo yung mga Bible. Diyan po sa ating screen, mababasa po natin ang mga salita ng Diyos na pag-aralan natin ngayon. Book of Matthew, chapter 39. Verse 35 hanggang verse 38. Tumayo po tayong lahat. Alright. Dito sa kwento po nito na babasahin natin, si Jesus Christ nangangaral. Si Jesus Christ nangangaral sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga village, iba't ibang mga bayan. Nakita niya yung mga tao talagang uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. And then sabi ni Jesus Christ, kawawa naman itong mga tao ito, parang silang mga tupa na walang mga pastol. Ibig sabihin, naliligaw po sila. And all of a sudden, sa verse 37, sinabi ni Jesus Christ, napaka-hinog na, kumbaga sa isang puno, hinog na ang mga tao, kumbaga sa mga fields, sa mga tanim, ready na silang i-harvest. Pero ang sabi po dyan, kulang ang mga manggagawa. Nananalangin si Jesus Christ, kulang ang mga manggagawa. Hanggang ngayon, sa kanyang ministry, hanggang ngayon sa ating church, alam po ba ninyo na kulang pa rin ang manggagawa? Kailangan ng Diyos ang manggagawa, kinakailangan ng mga Kristiyano, mga anak ng Panginoong Diyos na marinig ang panawagan ko ngayon na ang Diyos nangangailangan ng manggagawa sa kanyang iglesia, nangangailangan ng manggagawa sa ministry. Sino ang mag-harvest? Basahin po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Pag-aaralan po natin po yan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ilang verse na naman po yan. Verse 35, 36, and verses 7 and 38. Apat na verses lamang po na yan. Basahin natin ang sabay-sabay pagkatapos mananalangin po tayo. Matthew chapter 39, verse 35 hanggang verse 38. Ready, begin. Jesus traveled throughout all the towns and villages of the area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom, and he healed every kind of disease and illness. When he was the crowd, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the laborers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field." May the good Lord be blessed. Upon the reading of His word, tayo po manalangin, shall we pray? Dakilang Diyos, ang manaming banal, marami pong salamat sa pribilehiyo po nito na kung saan ang bawat inyong mga anak na nasa isang lugar para dakilain ka namin at sambahin po, Panginoon. Narito kami, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon Diyos,
na ikaw ang maghari sa aming buhay. Makita po namin, Panginoon, na ikaw ang gumagawa sa aming buhay. Makita po namin ang pangangailangan ng simbahan, ang pangangailangan ng church, O God, na napakaraming dapat na gagawin pero kulang ang manggagawa na dapat po ninyong kasangkapanin po, Panginoon. Dalayan po, Panginoon, ang calling ng bawat individual. Marinig ang panawagan po ninyo na maglingkod lahat ng kami para sa inyong pangalan po, Panginoon. Hamunin mo kami. Ikaw ang manguna, Panginoon. Ang inyong banal na Espiritu Santo manguna sa aming kalagitnaan. At makita po namin ang tagumpay po, Panginoon, sa buhay po namin at sa inyong salita. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At amen. Maaari na po tayong magsipo. You may not be seated. Ang topic po natin this morning ay wanted laborers. Ano po? Wanted laborers. The harvest is ripe for us to win people to Christ. Amen? We are all called to be servant in God's vineyard. Tayo po, ako at kayo, bawat isa sa atin, tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. Alam niyo po kung bakit? We Christians, we are not only saved para maging bench warmer. Are you listening? Hindi po ikaw niligtas ng Diyos para tagapag-init lamang ng bangko. Every Sunday, uupo ka dyan, initin mo yung upuan para kang isang inahin na nag-ano ng itlog po niya, nagpapainit. Hindi ganoon ang purpose ni God sa kanyang mga anak na niligtas ka lang para maging bench warmer, niligtas ka lang ni God para maging attender. Nakakalungkot naman, napakalungkot ng journey ng iyong spiritual life as a Christian kung yun lang ang role mo. Every Sunday, a-attend ka. Every Sunday, uupo ka. Ganun lang po ba? Ano po? Hindi. We are called to save. Ano po? We are saved by grace through Christ. Ano po, mga kapatid? At hindi kanya niligtas para maging bench warmer po lamang, kundi ang gusto ng Diyos, ako, bawat isa sa atin, maglingkod po tayo sa Kanya. Malinaw na sinabi ko dyan sa ating text kanina in the book of Matthew, chapter 9, verse 35 and 35. Again, I read, Jesus traveled throughout all the towns and villages of the area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom of God. And he healed every kind of disease and illness. And when he saw the crowd, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Verse 37, he said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers in the field. Kita niyo po yun, ano po mga kapatid, ang daming tatrabahuin, pero kulang ang manggagawa, kulang ang nagvo-volunteer. Alright? Many of us can attest to the sign that we have encountered or read sa newspaper, yung mga classified ads. Diba? Sa Pilipinas, meron nun eh. Yung classified ads, miski dito sa Macau, yung mga ganong mga klase, kapag kahit na Chinese, hindi natin naiintindihan. Alam niyo, muna kong tinitignan yung classified ads. Yung WIN, merong hiring. O yung Lisboa, merong grand hiring, o ganitong kinakailangan nila mga posisyon, etc. Ano po mga kapatid. Kita natin yan sa mga newspaper o yung mga signboard na tinatawag na help wanted o tinatawag na now hiring. Nakikita natin sa mga newspaper, sa mga companies, gusto po nila yung kanilang hina-hire yung qualified. Ang gusto po nila yung hina-hire na employee, pagkatapos nilang interview yung employee yung kumukuha ng trabaho. Ang gusto namang employers, dedicated. Hindi ba kapag i-interview? Ang gusto ng employers, committed, loyal, dependable. Ayaw nila yung tamad. Ayaw nila yung petiks. Ayaw nila yung employer na pagpasok pa lamang lagi nakatingin sa oras, hinihintay yung break time, pagkatapos yung break time, binibilang yung oras, malapit na ako magsaupong, ready na ako. Ayaw ng mga employer po yan. Ang gusto kasi ng mga Pilipino, mga katulad po natin, ang gusto nila merong sweldo, pero ayaw magtrabaho. Nakakalungkot lang, di ba? Di ba mga kapatid? Pero tayo mga Pilipino, alam po ninyo, ito ang gustong-gusto ng mga employer, kakaibahan sa atin, tayo mga Pilipino at sa ibang mga lahi. Alam niyo kung bakit? Ang mga Pilipino masisimpag. Di ba? Marunong mag-sacrifice. Hindi katulad ng mga Chinese. Pero kung mga kasama sa trabaho ng Chinese, ang gusto nila yung specific lamang ng trabaho. Yun lang ang kanilang tatrabahuin. Pag inutusan mo na hindi sakop sa kanilang job description, magko-complain na yun. Gusto ko na mag-resign. Ganun yung mga iba, pero mga Pilipino masisipag, matyaga,
Ano po mga kapatid, kapag sinabi mo mag-overtime ka, kahit na magko-complain ng konti yan, pero papayag din. Di ba ganun mga Pilipino? Ano po mga kapatid? Kasi yun ang kaibahan natin, tayo mga Pilipino sa ibang mga lahi. Pero let me suggest to you that the greatest problem we are facing nowadays when it comes to ministry, ano po mga kapatid, kulang ang manggagawa. Kaya kumakanta tayo ng mga dating mga mga himnal, na kumakanta tayo ng dating mga himnal pinamaganda na himnal, Onward Christian Soldiers, pero ayaw naman natin mag-volunteer sa field. Kumakanta tayo, kinakanta natin dati yun, Oh, for 1,000 tongues to sing. Pero ayaw naman natin gamitin ang ating bibig sa pag-spread ng good news. Kinakanta natin dati, serve the Lord with gladness. Pero little things sa gawain ng Panginoon Diyos, nagko-complain ka. Malinaw na malinaw, ano sabi ko dyan? The harvest is ripe for us to win people for Christ. We are called to be the servants in God's vineyard. We are called as a church, ano po mga kapatid, mag-survive. Yung po kadahilanan kung bakit ang church nag-exist. To win people for Christ, ano po. Jesus shows us here in our text that there is a job to be done. Marami pong dapat na gawin ng simbahan ng church, ano po. Ano yung mga harvest na dapat natin? Dito ba ang harvest? Hindi, ang harvest sa labas. Ano po, kaya kapag nag-win ka ng people for Christ, ano po, nag-invite ka, wala ang harvest dito sa loob, ang harvest nandun, dahil ang mga tao na sa labas. Diba, dalhin natin sila sa paanan ng Panginoong Diyos, i-spread natin ng good news, ipahiwatig natin na mahal ng Diyos ang mga tao at ready po ang Panginoon Diyos ang patawarin mo sila, naman ang kanilang pagkakamali. Yun po ang good news na dapat natin pahiwatig sa kanila. Alright? At kinakailangan sabi doon sa salita ng Diyos, God is leading the laborers. Alright? Una, makikita po natin sa pag-aaral natin this morning, remember you have a calling. Alalahanin mo na kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay isang mananampalataya, tinanggap mo si Kristo Jesus bilang Panginoon na sariling tagapagligtas. Hindi ka lang saved, but meron kang calling. Remember, you have a calling. We live in the world today where everybody is looking for somebody. Hindi ba? Lahat merong hinahanap. Di ba? Katulad ng major corporation are looking for college graduates with remarkable skills. Everybody is looking for somebody katulad ng mga malalaking mga corporation. Ang kailangan nilang employee nakapagtapos. Ang kinakailangan nilang employee yung merong remarkable skills. Yung merong kakayanan, mataas ang grado. Ang hospital are looking for medical students. Financial institutions are looking for people with MBA, Master in Business Administration. Everybody is looking for somebody. Alright? Marines are looking for a few and proud. Army is looking for those who are willing to be all that they can be. Navy is looking for those who want not just a job, but an adventure. Ang Air Force po mga kapatid is looking for those who want to aim high. Everybody is looking for somebody. Lahat ay merong hinahanap. Mismo ang tao, ang lalaki, hinahanap ang babae. Hindi ba? Para makapag-asawa. Boyfriend and girlfriend. Ang babae, naghahanap din ng lalaki. Everybody is looking for somebody. Iba na ngayon. Ang lalaki, hinahanap ang lalaki. At ang babae, naghahanap ng babae. Balik na ngayon, ano po ba? Pero ganun pa man, everybody is looking for somebody. Ano po, mga kapatid? I remember the days, ano po, kaya makikita natin, yung mga great companies, hinahanap nila yung mga kailangan ng mga tao na fit sa kanilang corporation. Diba? Kaya nga, nung mag-open ng Galaxy, eto mag-open sila ng, by the way, ako po magre-ribbon cutting sa Marriott, tsaka ano isa? Carlton. Diba? Yung Ritz Carlton, ako po mag-ribbon cutting. Alam mo bakit? I-open po siya ng May 27. Wow! And that's my birthday. My friend ko yung may-ari. Hindi, nagkataon lang, baka naman sabihin din niya. Pero alam niyo yun, yung pinapag-aralan natin, lahat naghahanap ng mga korporasyon, ano po, kung meron lang ganun na talagang mass media of hiring, ano po mga kapatid, naalala ko nga nun, nung mag-open ng Venetian, nung mag-open ng Rio Hotel, nung mag-open ng Star World, mag-open ng Sands sa Kawin, mass hiring yan eh. Kung nabutan niyo yung ganong klase ng opening po nila, talagang haba ng pila. Ano po, para makapag-submit lang ng resume. Alright, may mga iba ron,
naging opening team. Alam nila yung line na kanilang pinilahan. Ano po? At isa ko doon. Ano po, nakapila na ganyan. Sabi ko sa loob-loob ko, Lord, naalala ko yung ganitong text. Nakapila ko doon. Lord, kung ganito lang sana yung gawain ng Panginoon, ang tao nakapila para makabilang lamang sa gawain ng Panginoon Diyos. Pero hindi. Iba when it comes to corporation, iba when it comes to ministry. Our text informs us that the Lord likewise is looking for somebody. Ang Diyos humahanap ng ilang mga Kristiyano na merong kusang palo na mag-volunteer sa kanyang ministeryo para maging kasangkapanin ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang talento, ang kanyang kakayanan sa gawain ng Panginoon Diyos. The Lord is looking for someone who is willing to give their all. The Lord is looking for someone who is willing to help in the harvest of the lost. The Lord is looking for someone who is willing to labor for the kingdom of God. God is calling everybody, you and I, ano po mga kapatid, na makabilang sa gawain ng Panginoon Diyos. Naalala po ninyo si Moses? Sabi niyo siguro, Pastor, sa mga job qualification, kapag nag-apply ako, hindi ako makuha-kuha eh. Kasi ang tinapos ko, elementary lang. Kaya kahit anong pira ko, kahit ano ka ng mga resume, hindi ako matawag-tawagan, hindi ako ma-interview. Kasi ganito lang ang aking natapos sa edukasyon eh. Alam mo niyo po, mga kapatid, sa ministry, walang ganun. Ano po, kahit hindi ka nakapagtapos, kahit hindi ka nakapag-masteral, basta meron kang spirito na, Lord, gusto ko magpagamit. Welcome ka sa club, welcome ka sa gawain ng Panginoon Diyos. You remember Moses? Di ba si Moses? Bulol. Di ba sabi ni Moses kay God, Moses, I will send you to Pharaoh, and you ang magiging kadahilanan na deliverer nila. Go kay Pharaoh, ang sabihin mo, let my people go. Alam niyo, nakipag-argumento si Moses kay God, sabi niyo, Lord, paano kung magsasalita kay Pharaoh, bulol ako. You read the book of Exodus. Nagalit si God sino bang gumawa ng bibig? Hindi ba ako? Nagalit si Lord sino bang gumawa ng dila? Hindi ba ako? Ako magtuturo sa iyo kung ano yung sasabihin mo. Kaya kapag nagwi-witness ka, nagpapaliwanag ka ng salita ng Diyos, magugulat ka, nagawa ko ba yun? Kasi si God ang nagdidictate sa iyo kung ano yung papaliwanag mo eh. May sino bang sabi, methods of Bible studies, na tumayo sila, nagpaliwanag sila? Hindi ba? Kayo ba may gawa nun? Hindi. Si God ang gumagabay sa inyo. Like Joshua, ninenervyos din siya si Joshua. Patay na si Moses. Sabi ni Joshua, Lord, paano na? Wala na yung aming leader, wala na si Moses. Pero sabi ni God, ikaw ang tinatawag ko na magiging kapalit ni Moses. Ikaw na ngayon ang leader. Panginoon, pangungunahan ko sila. Nakita ni Joshua ang hirap ng buhay ni Pastor Moses. Alam niyo mga Israelites, ang titigas sa mga ulo niyan eh. Kaya umaba yung balbas ni Moses eh. Di ba? Kaya na naging puti na dapat itim dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Salamat kay God, yung buho ko hindi pa ganyan. Itim pa. Pero every 6 months, every 3 months, nagpapakulay na ako. So meron ako nakikita mga puti. Sabi ko, naku, ang bihira. Sinyalis nito na sign of aging. Sign of aging. Pero ito si Joshua na nervous siya. Alam ba ako ni God kay Moses, kay Joshua? Sabi, be strong and courageous. Hindi ba? Kung paano ako nakasama ni Moses, huwag mong kakalimutan, nasasamahan din kita. Kaya wala tayong pwedeng i-reason out kay God. Lord, eto lang ako, mahihayin ako, mahirap ako, wala akong tinapos, high school lang ako, ganito kayo, wala kang i-reason kay God. Basta ang iyong responsibilidad. Meron kang calling, you should remember your calling. Alam po ninyo, when God called me in the full-time ministry, nakakala ko ang pagpapastor, madali lang eh. So, by the way, kita yung barong ko, alam mo bakit ako may ganitong barong? Meron po ako yung makakalaban ni Pacquiao mamaya eh. Akala ko ang pagpapastor, madali lang. Magsuot ka lang ng barong, pastor ka na. Akala ko magpapastor noon, bago magpastor, mag-necktie ka lang, mag-tuck-in, yakapin mo lang yung Biblia, magmukhang santo ka, ganyan. Pastor ka na. Hindi mo ganon. Ano po mga kapatid? Being a pastor is more than a title. Kahit na magpanggap ka bilang isang pastor, ano po mga kapatid, it's more than a title. Papakinggan nila kung paano ka magsasalita. Papakinggan nila, babasahin nila ang inyong buhay ka. Meron mga tao nagpapanggap bilang pastor, hindi naman talaga pastor. Hindi ba?
Kaya mahirap maging pastor. Ano ba? Being a pastor is more than that. Something you earn a respect to people. And the Bible says, may mga tao mga nagpapanggap, and we Christian, we should be very careful. Kasi ang sabi ng Bible, be careful that there are ones who distinguish or who disguise like sheep clothing. Di ba? Kaya may mga ibang mga tao, minsan pinapasok ang ministry para kumita lang eh. Diba na parang panggagancho, kaya pang swindler o etc. Ginagamit, yun nga nakakalungkot, no? Ginagamit ang pangalan ng Diyos, ginagamit ang ministry para mag-deceive ng tao. Pero sabi ng Bible, mag-ingat kayo, be careful, they are wolves who disguise like sheep clothing. Every Christian, lahat ng Kristiyano, kinakailangan maintindihan ng paglilingkod. Alam ko rin yung kagandahan sa paglilingkod. Doon sa nakakaintindi about ministry, there is joy in serving Jesus. Amen? Kahit na mahirap, kahit na pe-persecute ka, ano po mga kapatid, masaya na ang buhay mo ay naglilingkod sa Panginoon Diyos. Alright? Hindi lang pastor ang tinawag ni God. Hindi lang pastor. Hindi lang pastor ang tinawag ni God para maglingkod. Hello! Ikaw ay inatawag din ni Lord para maglingkod sa Kanya. Alam po ninyo yung problema ngayon? Maraming mga sinasabi sa Bible, sinasabi ni God, serve me. Pero ang problema sa panawagan ng calling, it's either ang tao ay, ang Kristiyano ay nagbibingi-bingihan. Naririnig ang calling, pero nagbibingi-bingihan. Or, walang pusang palo. O talaga ayaw maglingkod sa Panginoon Diyos para mag-volunteer. Kaya masarap maglilingkod kay Lord. Alright? Amen? Amen. Kung ang gawain ni God, kung ang ministry, ang topic natin, wanted laborers. Kung ilalagay ni God o ilalagay ng FIBC sa Macau Daily Newspaper, na nandun yung mga classified ads kasama ng Win, kasama ng Venetian, kasama ng mga malalaking mga corporation or hotels dito. Makikita nyo yung classified ads na nakalagay doon. Ang sabi doon, wanted laborers in God's ministry. Ito yung benefits, ano yung mga jobs description. Monthly salary, 35,000 patakas. Wow! Saan ka pa? Di ba? Housing allowance free. Sagot na ng ministry ang housing allowance. Plus, 1 month annual leave with plane ticket. Sarap naman mo. With, eto ba, there's more. With beauty maintenance. Free spa every month. Free spa every month. Mga kapatid, saan ka pa? Kung saan ka, diba? Doon ka na. Pero mga kapatid, ang ministry hindi ganun. Kasi kung ganun ang ministry, alam po ninyo, ang puso ng tao, wala na sa love ng serving. Kundi naroon na po mga kapatid, nakafocus doon sa salary. Hindi ba? Kaya yung ganun ang ginagawa ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, kung mukhang pera lang ako at makasarili, hindi na sana ako nagpastor. Diba? Madali akong manap ng trabaho dito sa Macau. Sino bang hindi sa Macau resident? Hindi ba? Di ba po mga kapatid? Merong good salary, malaking sweldo. Kaya umayos kayo. Baka mawalan kayo ng pastor. Hindi ko iiwan ng ministry. Ano po? Hindi ko iiwan ng ministry. Hindi pa pwede kasing gawin ni Lord yung ganong klaseng job description. Kasi ang puso ng tao madaling mag-twist. Kaya there's joy in serving Jesus. Kaya naalala ko nga, ako siguro kung ako yung tatanungin ninyo, tatandaan na ako siguro na sa ministry. Kung mawala man ako sa ministry, para ako nagtampo sa tubig. Para ako nagtampo sa kanin. Sinong tao nagtampo sa kanin? Kayo mga Pilipino, tayo mga Pilipino, kaya yung mga mabuhay sa loob ng isang taon na walang kanin? Wala. Hindi pwede, hanapin ninyo. Kahit mag-noodles ka every week. Kahit mag-noodles ka araw-araw, nasa ng kanin. Hahanapin mo rin eh. And worse, tubig, hindi kayo inom ng tubig. May mga iba, soft drinks ang iniinom. Pero iba pa rin ng tubig eh, ang sustansya ng tubig eh. Sa ministry, kapag ang buhay mo na sa ministry, ang buhay mo, alam mo yung paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kapag nawala ka sa flow ng ministry, ang lungkot-lungkot. Diba?
Doon sa nakakaintindi ng church life, spiritual journey. Minsan kapag hindi ka nakatay ng service katulad na ganito, parang napaka-ordinary naman ng Sunday ko. Parang yung isang araw na yun, parang hindi ka naligo. Alam mo, pakiramdam na naalibad, parang pakiramdam ka nito. Yung mamintis ka lang na gano'n, nahanap-hanap mo. Kasi yun yung, kung ikaw ay Christian, nasa dugo at laman mo ang Espiritu ng Diyos. Alright? Kaya lagi kong naalala niyo lagi yung sinasabi. Kaya sabi ko nga, tatanda kami sa ministry. Hanggang sa huling buhay namin, kami ni Sister Dory, kami ni Dale, maglilingkod kami sa Panginoon Diyos. Dahil sa diyang totoo, na lagi yung sinasabi natin every Sunday bago tayo mag-dismiss, that faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. That's true. Pag pwede ka maglaylo, pag pwede ka mag-retire sa career mo, mag-for good, maglahat-lahat. Pero kung alam mo ang buhay ng ministeryo ng Panginoon Diyos, you will never retire from serving God. Kaya I'm blessed sa aking mother, si Pastor Daddy, at si Mama Lu, hanggang ngayon sa ministry sila. Napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Kahit walang sweldo, kahit walang allowance. Yung makita ko lang, katulad sa Methods of Bible Study, yung makita ko lang marunong mag-pray mag-isa. Yung malaman ko lang na marunong mag-explain ng Bible, malaking factor yun sa isang pastor. Ano po, mga kapatid? Kasi dito sa church, dito tayo nag-train, dito tayo nag-educate, dito lumalawak ang ating pagkakaisip. At ang ating topic this morning, ikaw at ako, lahat ng Kristiyano, dapat marinig ang panawagan ng Diyos na dapat nag-update ko sa amin. Pangalawang bagay na makikita natin, recognize the task. Not only you should remember that you have a calling, recognize the task. Notice what the issue in verse 37, it says, ang sabi sa verse 37, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Alright? In other words, there is so much to be done. There aren't enough workers to do it. Kung sasabihin niyo, Pastor, what kind of work? Harvest. Alright? Sa mga napaka-importante, sa mga farmer, kung marunong kayo magtanim, o yung marunong kayo magsaka, o nagtanim kayo ng okra, nagtanim kayo ng kangkong, kayo di kangkong kayo, saan naman yan o nagtanim ka ng kamatis, o anumang klaseng vegetables na itinanim mo, napaka-importante at mahalaga sa isang farmer ang panahon ng kanyang pag-harvest. Kahit na nagpo-poultry ka, nag-aalaga ka ng mga sisiw, 45 days, kapag hindi mo alam kung kailan ang target ng harvest mo, ano mangyayari sa harvest? Magiging magulang. Alam mo magulang yung overripe, yung titigas, napakamahalaga sa isang farmer na maintindihan nyo kung kailan siya aanin, kung kailan niya gagawin po yun. Kasi it's a big mistake to a farmer to not recognize the time of the harvest of his crop. Masisira, mapapeste, kakainin lamang ng peste. Kaya sabi ng Bible, ready na sila. Ipahiwatig mo ang Ebanghelyo ng Diyos. A laborer ought always to be ready to share the plan of salvation with others to help lead them to Christ. Ang isang laborer dapat alam niya ipaliwanag ng salvation. Ang isang laborer alam niya dapat manalangin. Ang isang laborer dapat lagi siyang handa. The Bible translate, kaya namang Bible ngayon, alam niyo po mga kapatid, sabi sa Bible, ready na sila. Di ba? Alam niyo Bible, bestseller sa lahat ng mga bookstore. Hanggang ngayon, dahil ang Bible dati, ang Bible nakatranslate lang sa English. Pero ngayon, meron namang iba't ibang mga dialects. Merong Espanyol, may Tagalog, merong Chinese na, no? Meron ng Russian. Sa mga Bible apps, pipili ka kung anong language May naka-imprinta po yan, ano po. Kaya sabi ng Bible, ready na sila. Ipapaliwanag na lamang yan. Hindi naman lahat ng Bible naka-imprinta na sa iba't ibang mga language. Huwag na tayong lumayo. Sa bayan na lang natin sa Pilipinas. Hindi lang naka-translate siya sa Tagalog. May Cebuano, may Ilocano, may Bisaya, di ba? May Bicolano. Kasi sadyang sabi ng Bible, na ready na sila. Kaya nga, yung mga iba mga villages na hindi pa naabot ng Ebanghelyo ni God, inaakyat na ngayon Di ba? Inaakyat na ngayon ng mga misyonaryo sa tribo, sa mga mangyan, ano ba yung mga mga tribes na malalayo na hindi naaabot ng Coca-Cola.
Kasi kapag ang isang bayan nakabot ng Coca-Cola, civilized na yan. Di ba? Sadyang totoo, nasabi sa Bible, go ye therefore and preach to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Dapat ipahuwatik ang Ebanghelyo nila. Sino? Sabi sa Bible, na pag-aralan natin yun, papaano sila makakapakinig ng Ebanghelyo ng Diyos kung walang magsasabi? Kita niyo yan, di ba? Papaano makakarating ang good news kung walang magdadala? At tayo, ikaw at ako, responsibilidad natin. Huwag na tayo naman, Pastor, akit ba tayo ng bundok? Hindi. Doon lamang sa kasama ng kaibigan ninyo. Kailangan nilang maintindihan. Narinig na nila eh. Are you listening? Narinig na nila si Jesus Christ na matay. Narinig na nila. Konting explain na lang, konting example, konting illustration na lamang para maintindihan nila. Yun kasi sabi ron, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Not only that, pangatlo, rely on your qualification. Rely on your qualification. If you're going to be a laborer for the kingdom of God, you have to rely on your qualification. So, Pastor, am I qualified? Yes, you are qualified. Regardless of who you are and what you are qualified. Alam mo sa Diyos, sa ministry ni God, walang patandaan, walang kabataan. Diba? Hindi katulad sa society natin, at the age of, ano yung age ng retirement? 60. Hindi ka na pwede magtrabaho. Doon na lang sa tumba-tumba. Hintayin mo na lang na makina mo doon. Alam sa gawain ng Panginoon Diyos, walang age limit. Kahit matanda ka, kahit bata ka. You remember the feeding of the 5,000? Little child, nagpagamit kay God sa magitan ng kanyang baon na ilang pirasong isda, ilang pirasong pinapay. Ginamit ni Lord. Diba? Tayo, ikaw, pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos. Yes, you are qualified. Kasi tinawag ka na eh, nakakilala ka na kay Lord eh. Ang tanging gagawin mo lamang sa iyong marketplace. Pag sinabing marketplace, kung saan ka nagtatrabaho, be there on your marketplace to glorify God, to explain the good news sa mga kasamahan mo. Because in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9, tinawag ka ng Diyos. You are chosen race. Ano sabi yan? But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Pag sinabing tayo, Christian, tayo, ikaw, tinawag, called to be a witness, to be a minister. Listen, all members of FIBC are ministers. Amen? Alam yung pastor lang minister eh. Hindi. Ikaw at ako, minister tayo ng Panginoon Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Lahat ay qualified at pwede maging kasangkapan ng Panginoon Diyos. Do you know that pwede kang gamitin ng Panginoon Diyos sa ministry? Diba? Dito, marami makapagtrabawan dito eh. Diba? Ayaw mo lang mag-volunteer eh. Kung minsan, Pastor, nag-iisip, paano ko ba ito gagamitin? Diba ba? Mas maganda rin, Pastor, ano pwede kong gawin? Diba? Salamat kay God dito na nasasanay tayo magluto. Diba? Masasarap. Yan po yung isang mga bagay na pinasasalamatan natin sa Panginoon Diyos. Marami tayo, Sunday school teacher, mga praise and worship dito. Kulang lang tayo sa mga instrumentalist. Meron tayong drum, meron tayong mga organ, meron tayong guitar, meron tayong electric guitar. Pero si God, minamalat na siya siguro. Kailangan ko ng mga gawa. Nasaan sila? Pero ikaw nagdidinig-diningan. Marunong ka pala mag-gitara, marunong ka pala kumanta, marunong ka pala magsalita, marunong ka pala gawin yung mga pwede mong gawin para sa Panginoon Diyos. Ang problema lamang, ayaw natin mag-volunteer sa Panginoon Diyos. Listen, tinatawag ka ng Panginoon para sa gawain ni God. Alam po niyo, kahit na in ministry of God, lahat tayo pwede magamit ni Lord. Do you think that God cannot use you? Sa palagay ba ninyo, ikaw, hindi ka pwedeng gamitin ni God? Do you think God only use perfect and qualified people? Kasi akala natin ginagamit lang ni Lord yung
yung magagaling, ang ginagamit lang ni Lord, yung matatalino, ang ginagamit lang ni Lord, yung mga perfect and qualified people. Listen, hindi po mga kapatid. Kasi kahit na yung mga unqualified, pwede sa gawain ni Lord. Moses was not a great speaker, pero ginamit ni Lord. Jonah ran away from God. Job was a liar. Noah got drunk. Rahab was a prostitute. David had an affair. Jeremiah was depressed a lot. Solomon was rich in wisdom but poor in his lifestyle. John the Baptist was just plain poor. Timothy was still young. Abraham was too old. Lazarus was dead. Sarah was barren. Noemi was a widow. Gideon and Thomas both doubted God. Peter, lack of self-control. James and John were self-righteous. Paul had a short fuse. So with Peter and Moses, actually lot of people did na merong konting pagtitimpi lamang. God's army, listen to me, God's army isn't perfect. It's never been. It's the marks of the unqualified. Alright? Kaya get in line. Ito mga taong ito, meron silang iba't iba pang ugali. Matanda, bata, mayaman, pobre, tulad ni John the Baptist, plain, poor, pero ginamit ni Lord. God wants willing laborers. Not only does He wants willing laborers, but who will remember His calling, remember His task, the task of the ministry, rely on the qualification. So the question is, nakalagay, nakapublish this morning in God's ministry, in God's vineyard, God is looking for a laborer. Tumayo po tayong lahat at tayo ang manalangin. Shall we pray? Dakilang Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat sa umagang ito na hindi pong pagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na this morning, this month of May, we're talking about church life, your ministry. At yung first topic na amin na pag-aralan, you are looking for laborers of God. Hindi dahil sa pera, but laborers who have a heart. Merong pagmamahal sa iyo. At merong pagmamahal sa gawain. Hindi namin pwedeng sabihin na mahal ka namin, Panginoon, pero hindi naman namin minamalasakitan ang gawain namin. Hindi pwedeng ipaghiwalay yun. If we love the ministry, we love you. And if we love you, we take care of your ministry, O God. Kaya Lord, ito po ang inyong mga anak. Niligtas mo kami para hindi lamang maging isang Kristiyano na patumpik-tumpik. Pero meron kayong purpose kung bakit mo kami niligtas is to serve you, to worship you, to glorify you. Sa aming mga kasamahan, maybe sinasabi nila, Lord, ito lang ang aking kayang gawin. Would you volunteer sa iyong kakayanan? Naririnig mo ba sa iyong kinatatayuan? Naririnig mo ba ang panawagan ni Lord sa iyong buhay sa Kristiyan to serve Him? Wala tayong pwedeng i-reason out kay Lord. Lord, ganito lang ako. Even the child, Jesus used that child to feed those people, na 5,000 people. And how about you? May mga tao sa Bible times, Panginoon, na ginamit mo. Even for Rahab as a prostitute, ginamit niyo po, Panginoon. Even Abraham was old, pero ginamit niyo po, Panginoon. Kaya wala sa qualification, nasa puso ng inyong mga anak. Kung i-accept nila that call, Panginoon. Meron ba sa ating kinatatayuan, every head bows, every eyes closed? Mas sinasabi mo, Lord, I want to serve you with all my heart. Gusto ko sa aking buhay, paglingkuran ka hanggang sa kauli-ulian ng aking hininga, masuko naglilingkod sa iyo. If that is your prayer, please
if that is the heartbeat sa iyong buhay as a Christian, habang lahat ng huli na kayo ko, habang lahat ng patay nakapikit, kulang ang manggagawa. Sabi sa Bible, the harvest is ready, but the laborers are few. Will you be the one na magre-respond sa calling ni God to volunteer as God's laborer? Will you raise up your hand? Amen. Amen. Kita ng Panginoon ang puso mong maglingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon. Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang mga kamay na nagsitaas. Nakikita niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng kanilang puso. Na sinasabi lamang nila, Panginoon, kung niligtas mo ako, ano man ang aking kapalit na pwede kong gawin sa iyo. At nakita nila ito, Panginoon, na paglilingkuran ka nila. Kung paano ka nagbigay ng buhay sa amin, nakita nila, Panginoon Diyos, ang pagsasakripisyo mo. Kung paano mo kami niligtas, O God. Bless that person, O God, na merong heart sa ministry. Gamitin mo sila, Panginoon Diyos, at sa pagiging kasangkapan, a part of the ministry, Panginoon. Alam namin na mahirap, there's persecution, there's trial. Marami mga bagay, Panginoon Diyos, na gagawin ng demonyo ang diablo, Panginoon, para maalis kami, maging part kami sa ministry. Because the desires of the devil, Panginoon, manghina ang aming faith. The desires of the devil, Panginoon Diyos, hindi kami makabilang bilang your God's ministers, Panginoon Diyos. Ang gusto ng devil, Panginoon, mapariwala ang aming buhay. Hindi mo kami magamit. Pero salamat sa mga anak ko ninyo na sitaas ng kamay. Gusto po nila na maging kabahagi sa gawain po ninyo. Maraming salamat sa kanilang heart. Maraming salamat sa kanilang pag-volunteer, Panginoon Diyos. Bigyan mo sila ng kalalagyan, Panginoon, para maging kasangkapan niyo po, Panginoon, sa gawain. Maraming salamat this morning na hinamon mo kami. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Na ang buhay ng isang Kristiyano hindi lamang sa pag-aaten, kundi sa paglilingkod. Pwede kami tumanda, pwede kami mag-retire sa aming career, but we will never retire from serving you, God. Because there is joy in serving Jesus. Maraming salamat at ito po ang aking dalangin sa pangalan ko ni Kristo Jesus. Amen.